Pilipinas, handa na ba kayo? Parang totoo Guys, marami nagsasabi sa akin, bakit daw, Bisaya naman daw ako, hindi naman daw ako Tagalog, bakit daw ako nagtatagalog? O, sige, magbisaya ako karon. Atong tubagon ang pangutana sa usa ka viewers, sa mga followers ko. Sir, bakit mo pinagbintangan si Speaker Martin Romualdez na mastermind sa petition ng charter change? Una sa tanan, dili po lang ako ang nag-istorya na halos tanan at nakitaan man na sa mga kilos unsay gipanghimo niya sa Kongreso, kung unsa man siya kapangyarihan sa Kongreso. Ultimo ang igsuon sa presidente nga si Amy Marcos, gikan siyang baba na pinsang buo na ni Martin Romualdez. Unya, di lang pod ako ang nag-istorya ay kananatanan ay nagpapatunay na sa mga kung unsay yang gipanghimo diha sa Kongreso. Alright? Nagbisayaan ako So tan-awon nato ning kining video nga akong ipakita karon diha sa taas, kung tinuod ba or namakak ba ko sa akong giistorya sa inyo na ako ang nagpatakag istorya nga si Martin Romualdez ang mastermind sa petition ng charter change. Sige, tanawon na to kung nagpataka ba ko, kung wala ba kong gaistorya tinuod. Daghan mang ebidensya nga siya. Sige, tanawon na to. Binanatan ni Senator Amy Marcos dahil sa pambabraso sa mga kababayan at pagsusulong ng People's Initiative. Sinabi pa ng senadora na nilalagay sa kahihiyan ni Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Binatikos ni Senator Amy Marcos si House Speaker Martin Romualdez dahil sa umunay pambabraso para lamang isulong ang People's Initiative bilang paraan ng pag-amyenda sa saligang batas. Si Romualdez ay una ng pinangalanan ni dating presidential spokesman Harry Roque na umunay na sa likod ng pangalap ng pirma at pagpupursige ng charter change para matiyak na mauupo sa pwesto sa 2028. Ayon kay Marcos, masyadong garapal ang ginagawang hakbang ng mga nagsusulong ng People's Initiative na tinawag niyang power grab. Masyado anyang ambisyoso ang nasa likod ng hakbang at hindi na ikinukonsidera na malalagay sa balag ng alanganin si Pangulong Bongbong Marcos. Nilalagay sa alanganin si Presidente, talagang hindi maganda to. Kasi unang-una, ayoko nga na yung mga kamag-anakan ang umupo nung mulat sa poll. Kaya lang, andyan na yan. Talagang ang sagwa, yung kapatid ko mabait, hindi umaalma. Pero hindi naman yata tama na ganito, no? Dahil ang sagwa naman yata ang tignan. Ay sabi nga, hindi mo naman mapili ang kamag-anak mo. Pero sa kabila nun, talagang hindi ko naman akalain na magkakaganito. Ano ba ito? Para lang i-etsapuera yung mga Duterte. Ganun lang garapalan ng power grab ngayon. Ang sagwa naman, talaga namang hayaan ng tao pumili. Hindi naman pwedeng braso-braso. Tapos kayo-kayo na lang ang pipili ng susunod. Parang power grab siya. Malinaw naman anya na hindi pagpapaganda ng ekonomiya sa pamamagitan ng pag-amyenda sa economic provisions ang pakay ng People's Initiative kundi matiyak ang panalo sa 2028. Tinukoy ng senador ang isiningit na 14 billion na pondo sa 2024 national budget sa ilalim ng COMELEC, ang ginastos ang advertisement para sa Chacha at ang pinatinding demolition job laban sa mga posibleng contenders sa 2028 presidential elections. Nagugulat lang talaga ako kasi hindi ko akalain magkakaganito, promise. Dahil hindi ko naman akalain na ganito ng kaambisyoso na halos magmamadali, hindi na pa tatapusin si Bongbong. Grabe naman. Wala pang sagot si Romualdez sa issue. Anong ganin niya? Gikan sa kuha.
Ha? So, gikan sa baba ni Amy. Napatunayan din yan ni Harry Roque, ni Atty. Harry Roque, o sino pa. Oh. Nagpataka aday ko. Sa pinalagma aday ko. Kisa ka pinalagma. Basig ikaw. Peace.